Jen Nelson, dinaluhan ng 11 senador yung all-member caucus kanina na ipinatawag ditong si Senate President Vicente Sotto III. Tanging si Senator Robin Padilla lang ang dumalo mula sa panig ng minority bloc. Ayon kay Soto, kasama sa mga tinalakay ay ang agenda sa muling pagbubukas ng sesyon sa Lunes. At tinalakay din yung posibleng pag-akyat sa Senado ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang senador na magsisilbing judges may kanya-kanya na rin daw na paghahanda sakaling matuloy nga itong paglilitis. Sa panig ni Senator Panfilo Lacson, may kinakausap na raw siyang isang judge para i-briefing siya sa rules of court. Ito namang si Senator Pia Cayetano, sabi niya, abogado naman siya at kaya marami siyang baon na preparation at galing din naman daw siya sa mga previous impeachment trial dyan sa Senado. Sa panig naman ni Senator Rodante Marcoleta, sabi niya, hindi siya nagpe-prepare dahil ganun daw siya. Basta kung ano na lang yung dumating, darating. Tinalakay din sa caucus yung magiging timetable ng paglilitis, no, sakaling matuloy nga yan. Sabi ni Soto, mahalaga na mailatag yun na yan dahil magkakaroon ng session break ang Senado sa darating na June 5. Kung sa May 11 daw nakaschedule ang botohan sa Kamara, at kung agad na maitatransmit yan sa Senado, yung articles of impeachment sa May 12 o kinabukasan, sabi ni Soto, agad din nilang aaksyonan yan at magko-convene sila ng impeachment court sa May 13. Kung matutuloy yung paglilitis, sinabi ni Senator Lacson na maaari nilang obligahin na dumalo si VP Sara o depende pa rin daw yan sa pangalawang Pangulo dahil pwede niyang i-waive yung kanyang appearance. Siniguro naman ng mga senador din na magiging patas yung pagtupad sa kanilang mandato. Siniyak din ng Senado na may sapat silang pondo para sa impeachment trial. Sabi ni Senator Lacson, mayroon pa silang 27 million pesos dahil nasa kalahating milyong piso lang daw yung nagastos nila sa pagpapagawa ng 6 na piraso ng official impeachment robe na gagamitin naman sa paglilitis. Jen Nelson. Akala ko all member, bakit 11 lang? Kulang. Yun nga, Jen, all member yan, inibitahan silang lahat. So, yung iba siguro nasa out of town, hindi nakadalo. So, 11 lang ang nakadalo. At sa panig ng minority bloc, si Senator Robin Padilla lang yun nandun. Bagaman kanina, nandun naman din sa Senado si Senator Marcoleta na dumalo sa pagdinig ng Energy Committee pero hindi raw siya nagpakita doon sa caucus. Ayun, oho. Well, anyway, abangan natin. Pero umaasa ba sila na sasampa sa Senado ang impeachment? Jen, naghahanda sila kung posible, no, yun nga ang sinasabi nila, lahat yan nakadepende pa rin kung makakakuha ng sapat na boto sa plenaryo ng Kongreso yung impeachment at kung yan ay ipo-forward dahil mahirap naman daw na magkagulatan kaya ngayon pa lang nagpe-prepare na sila kung sakasakali na makarating sa kanila yung articles of impeachment. Lalo ngayon may pasta na ukol sa forthwith, di ba? May pasta na Supreme Court. Kung kailan daw pala nila simulan gusto yung forthwith Oo. Hindi pala naman agad-agad. Huwag lang i-delay. Huwag lang, yes. Huwag lang i-delay. Pero pwedeng paghandaan at kung kailan mo uumpisahan. Yun. Huwag mo lang i-delay. Kaya forthwith. Yun pala yun. Yun parang... Ang galing ng pagkakapaliwanag. Parang ano rin sabi yan ni Senator Soto dyan, ang sabi ni Senator Soto dyan, yung decision na yun ng korte tugon dun sa inihain na petition, no? Yung specific petition na yun. Pero ang sinasabi ni Senator Soto, ang forthwith para sa kanya, agad-agad at kinabukasan din. Kung May 12 makakarating sa kanila, May 13, iko-convene niya na ang impeachment court. So para sa kanya, hindi sa kumbisido sa decision ng Supreme Court talaga, Ayaw talaga ni SP Soto, Nakahanda naman na daw sila dyan. So, walang dapat hintayan. Kung darating sa May 12, May 13, mag-convene na sila. Ayun, yun ang forthwith. Forthwith pa rin naman yun. Madali pa rin talaga. Yun ang napagkaisahan nila, no? Kung kailan ka handa. Yan. Yun, forthwith. Mar, thank you. Yan po si Mar Gabriel, mula naman sa Senado.